Binaha naman ang ilang barangay sa Metro Manila, kasunod ng malakas na buhos ng ulan sa Magdamag. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante Radio. Kasunod ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyong Krising na pinalakas pa ng hanging habagat, nagdulot ito na matinding pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kagabi. Sa barangay Tatalon sa Quezon City, nasa halos 100 pamilya o katumbas na halos 400 na individual ang inilikas dahil sa naranasang abot dibdib na baha. Dinala ang mga evacuee sa Diosdado Macapagal Elementary School. Ayon kay Kagawad Jonathan Del Rosario, pinapayagan na nilang bumalik ngayong araw sa kani-kanilang bahay ang mga inilikas na residente matapos humupa na ang baha. Hinihintay na lang po namin yung info ng SSDD kung pwede na namin pabalikin yung mga nandito sa evacuation center natin na mga tao. Pero yung mga gusto po na bumalik na sa kanilang bahay, pinapayagan naman na po namin. Inilikas din ang mahigit 350 na mga individual o mahigit 100 pamilya mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. May mga evacuees din sa Barangay Manresa, Champaka Covered Court, Lydia Covered Court, Trinity University of Asia at iba pa. Halos 100 individual naman ang inilikas mula sa Barangay Tinajeros, Malabon City. Posibleng tumaas ang bilang sa nasabing barangay at sa iba pang bahagi ng lungsod sakaling umabot sa spilling level ang Lamesa Dam na sa ngayon ay nasa critical level na nasa 79.91 meters. Maaaring magresulta ito sa control release ng tubig kung magpapatuloy ang malakas na ulan. Kaninang madaling araw umabot naman sa first alarm na 15.1 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Pero sa ngayon ay bumaba na ito sa normal na level ng tubig sa nasabing ilog. 35 na evacuation centers ang inihanda ng Marikina LGU sa mga residente na nais lumikas. Dahil dito, nagpaalala ang Department of Health o DOH sa kalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa katawan lalo na sa mga evacuation center. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante Radio.